Tayo narito po sa Case to Face. Narito po ang nagrereklamo si Romel. Narito naman po ang kanyang amang inirereklamo, si Tatay Ronald. Ate Pia, Kuya Alan, Tatay Ronald, Romel. May isa kayong sinabi na sa akin tumagos. Yung sinabi mo, Tay, na mahal ko yung anak ko. At yung tumagos din sa akin, yung mahal mo tatay mo, gusto mo nga makasama eh. Kayo po, Ronald, habang pinapalaki mo yung mga anak mo, ginawa mo mag-isa na wala kang partner dahil yung asawa mo nasa ibang lugar tapos hindi na nga ho kayo nagkasundo. So, mabigat yon para sa isang magulang, Romel, no, na nag-iisa siya. Kumbaga, single parent ang tatay mo. Ang problema, dahil pumasok ang alak na dala ng mga hirap ng buhay, napapainom kayo. Pero habang umiinom kayo, nasaktan ng paulit-ulit ang anak nyo. Di naman ho gawain ng mabuting ama yun. At yung anak nyo ngayon, pasan niya. Kung ano man yung sakit na dinanas nyo dahil hiwalay kayo ng asawa nyo, mahirap ang buhay, nakita mo yung isang anak mo na may sakit na malubha, lupus pala, no? Intindi ko yun, napasan nyo yun. Ang problema, dahil nga wala kayong partner, hindi nyo makarga lahat nung pasan nyo, uminom kayo ng uminom, tapos ito naman anak nyo na mula bata pa, siya naman ang naging punching bag. Nakikita ko sa inyo na hindi nyo gustong nagawa nyo sa kanya yun, pero nagawa nyo. Ikaw naman, ang ikinakaba ko, mauulit mo ngayon yon sa sariling buhay mo. At ngayon may isa kang anak na sa takot mo na hindi mo siya maalagaan ng maayos, pumayag ka na iba na muna ang magpalaki. Actually, that is an honorable thing. Kung yung anak mo ay nandun sa mabuting kalagayan, maraming kahanga-hangang mga magulang na nagsakripisyo ng ganon kahit hindi nila makasama para maayos. Ang problema mo ngayon is, ayusin mo yung buhay mo kasi obligasyon mo pa rin yun. Opo. So, umpisahan natin dun sa pagbabago. Kasi madaling sabihin tayo, di ba, na patawarin mo na anak mo. Pero kung ulit-ulitin mo naman yon, Romel, alam mo namang hindi mapatawad. Same thing sa'yo, di ba? Tay, kung tingin nyo nagkulang man kayo, no matter what, magulang kayo. Kung nagkulang kayo, dun tayo mag-umpisa. May gusto ka bang sabihin sa kanya? Yung nagawa nyo sa kanya, kailangan mabigyan ng closure yon. At hindi yan mabibigyan ng closure kung hindi niya marinig na pinapagsisihan nyo yung mga nagawa nyo at mga nasabi nyo sa kanya. Kahit kanina nung ini-interview kayo ni Kuya Boy yung unang lumabas sa bibig nyo, sinisisi nyo siya sa pagkamatay ng anak nyo. Pero maya-maya, sabi nyo, hindi ko naman siya sinisisi. Pero narinig ko na sinabi nyo. Siguro ganun na nangyayari pag lasing kayo. Nilalabas nyo na ikaw may kasalanan, ikaw may... Sa sama ng loob nyo na nawalan kayo ng anak. Hindi naman niya kasalanan. So, ikaw, anong dapat mong binago o anong mali na ginawa mo sa anak mo na dapat din naman mabago? Nadala na sa alak. Kaya umiinira ko ng persensya sa anak ko. Yung maliit pa lang siya doon. Romel, so tinatanggap ni Tay na nung nalalasing siya, yung pagdidisiplina niya sumobra. So narinig mo naman na tingin niya mali yun at ina-acknowledge niya na mali. Wala naman ho na kami magagawa doon Nangyari na rin ho yun. Basta yung sa akin lang po gabayan niyo lang ho kami. Tatay, tinatanggap niyo ho na nasaktan niyo, pero kayo ho ba'y humihingi ng tawad sa iyong anak? Opo. Kayo ho ba'y nagsisisi na ginawa niyo ho ang inyong mga ginawa sa inyong anak? Opo. Anak, humingi ko lang pasensya sa ako. Talagang dala lang sa alak. Yun ang hiningi ko lang sa'yo pagiging pasensya. May unang sinabi si tatay na siya mali at eto itatama niya. Ikaw naman, Romel, anong mali na ginawa mo na gusto mo ring ihingi ng patawad sa tatay mo? Tawad kasi yung ina-expect nyong pangarap nyo na para sa akin hindi ko natupad. Hindi ko kayo nabigyan ng pangarap na gusto nyo. Magandang buhay. Na dapat yung kapatid ko magagawa nun. Tsaka pasensya kasi napabayaan ko ni si Ronamel nung nagkasakit. Patawad kasi naging blackball, di na nag-aral, palabisyo. Lahat yun pinagsisisihan ko na. Yun man lang kahit konti makita mo man lang yung tamang nagawa ko. Huwag yung puro maling nangyari sa buhay ko. Tsaka gabay lang. Tulungan mo lang ako. Humingi siya sa inyo ng gabay. Ang hirap naman na yung maggagabay, naglalasing din, di ba? Ano bang gabay ang mabibigay nyo? Gusto naman niya magbago. Ikaw naman, ano yung sinasabi ni tatay na Sa sugal. online gaming yon? Agent ho ako. Nakadepende ko sa akin kung maglalaro ako o hindi. Gusto ko rin ho kumita. At magkano ang kinikita mo sa isang araw? Depende ho sa player kung magkano din ho napapatalo nila. Sa tingin ko sa isang linggo, kaya ko lang kumita 1,000. Tapos, ilan oras yon?
Alas 12 ng hating gabi. Hanggang alas 4, ganun. Ganun kakapuyat, hindi kayo magkabati ng tatay mo, sa isang buwan, 4,000 lang kinita mo. Opo. Kung tutulungan ka namin magnegosyo, maghanap ng trabaho, iiwanan mo ba yung scatter na yan? Opo. Kaya po. Ang gusto niya, tay, gabayan mo. Gabayan niya. Basta gagabayan niya Halimbawa, po. tumulong kami ng 3 buwan na kumita siya ng mahigit 4,000 sa isang buwan. Kailangan kasi may magbabantay. May magsasabi sa amin na tumupad siya. Pagka bisyo na may addiction, hindi pwedeng hindi tigil completely. So yun ang tanong, tay, ikaw ba willing na makasama ulit anak mo at bantayan siya? Walang addict na gagaling pag hindi niya inamin na addict siya. Ang umpisa ng pagtanggal ng addiction, yan ay maging alak, sigarilyo, sugal, pambababae, panglalalaki, kung ano man ang addiction mo. Nagsisimula pagbabago doon, aaminin mo muna sarili mo. Kasi once na inamin mo, Romel, doon na magsisimulang magbago. Romel, hindi mo kailangan ng ibang tao para mabuo ka. It's you and God. Create ka ng Panginoon na basta't nandun ang Panginoon sa buhay mo, Bubo. buo ka. You have to assure yourself muna na buo ako. You know why? You cannot forgive until you forgive yourself. Naniniwala ka ang Diyos mapagpatawad. Opo. So kung ang Diyos napatawad ka, kailangan matuto ko rin patawarin yung sarili mo. Bakit importante yon? Kasi tatay at nanay mo, hindi mo mapapatawad hanggang hindi mo napatawad sarili mo. So Romel, kung nakatikim ka ng bugbog, tapos nag-make ka ng wrong choices sa you have to forgive yourself. Hindi mo pwedeng sisihin lahat. Yes, sila nagsiksik sa'yo doon. Pero nung nag-tribe ka, yung nabuhay ka doon sa kusang kasiniksik, ikaw na yon. Ako nga, dapat nung ginanon ako ng tatay ko, hindi dapat ako uminom. Alam ko nang mali yung ginawa niya, uminom din ako. We will do our part. Mamaya mag-uusap tayo doon. Kasi sabi mo, gabayan ka. Kwento mo kay tatay, paano gusto mong gabay? Basta wag lang mo siyang akit doon ng nakainom. Kasi pag nakakainom lang ho talaga, ang bigat ng mga sinasabi. Grabe yung panda-down. Na dapat na akayin niya ako na, nak, kamusta ka dyan? Yun lang naman ang gusto ko. Okay ka ba? Kumusta naman yung nararamdaman mo? Tinatago mo sa akin. Sabihin mo, kwentuhan tayong dalawa rito. Pero alam mo naman, Romel, na ang bawat tao, iba yung expression ng Nga po. laba. Pwedeng yung pag sinilip ka lang sa bahay, yun na yung paraan niya na tanungin, Romel, kamusta ka? Hindi porke hindi mo narinig sa tatay mo na, Romel, kamusta ka? Hindi ibig sabihin hindi ka niya sinisilip. Pero tayo narinig mo din naman. Gusto naman niya na bilang anak, marinig din naman na, Mel, kamusta ka? Kaya mo rin naman na medyo maging mas expressive ng pagmamahal mo. Anong gusto mong sabihin sa tatay mo? Pa, bago ka na din. Laga mo sarili mo. Bisitahin mo rin ako doon. Mag-usap tayong dalawa. Yun lang naman hiniling ko eh. Gusto ko lang din na may kausap ako doon sa kubo. Ang hirap nang walang mapagsabihan ng sama ng loob. Isinasarili mo lang. Kaya dapat yun din ang gawin mo. Huwag mo rin sarilihin lahat ng problema mo. Sabihin mo sa akin, tayong dalawa na nga lang sabi mo eh. Anong trabaho mo, tay? Kuya? Sa ngayon, mga sa wiring. Graduate din ako sa TISDA. Sige, usap po tayo mamaya. Kasi tingin ko, ikaw may skill ka at may sipag. Anak mo naman, di lang niya nakikita eh. Pwede siyang kumita ng mas malaki. Sobra ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Gamitin nyo yung pagmamahal na yon para magbago ang bawat isa. May anak ka, sabi mo wala kang mukhang ihaharap doon. Pero bata ka pa eh. Imagine mo lang ha, kung sa loob ng 5 taon, ayusin mo yung buhay mo. Lahat ng masama iwasan mo, andali ka namin ipasok sa TESDA. Kung ano yung gusto mong aralin sa TESDA, magagawa namin yon. Tapos ka ba ng high school? Hindi pa. O ALS. Ngayon, syempre, yung papasok sa bago, may halong kabayan. So, imbis na sisermonan, papagalitan, sasaktan, anak, kaya mo yan. Yun yung gusto niyang gabay eh. Kaya mo yan, anak, nandito lang ako. Halika, pasok tayo, samahan kita doon. Doon mo siya itulak. Gusto niya yon. Kami maghahanap para sa'yo kung saan siya makakapasok ng ALS. Natapos ka na sa ALS mo. May napasukan ka na. After 3 years, ang ganda na ng kinikita mo, may mukha ka nang ihaharap dun sa anak mo. Di ba? Hindi yung give up ka kaagad. Wala akong mukha. Hindi, gawan mo ng mukha ang sarili mo. Nang may haharap doon. At kayo naman, lahat ng pagkukulang nyo sa kanya at dun sa anak nyong hindi nyo na nakasama, buhos nyo sa kanya lahat. Lahat ng pagmamahal ng isang tatay sa 2 anak, ibuhos mo sa kanya.
Alam niyo po, akala niyo kasi pagka pinatawad niyo yung isang tao, para sa kanya yon. Oo. Para sa'yo din yon. Right. Kasi pag hindi ka nagpatawad, nandun yung bigat. So, Mel, masasabi mo ba sa tatay mo ngayon na pinapatawad na kita? Pa, napatawad na ako kita. Sumama ka na kasi dun sa akin sa kubo. Yun lang naman eh. Magkasama lang tayo dun dalawa. Lahat ng ano niyang problema mawawala yan basta magkasama tayong dalawa. Ikaw naman, Ronald, masasabi mo na ba ngayon sa anak mo na pinapatawad na kita? Sige nak, gawin ko lang para kinabukasan mo mano. Tabihan mo kung Lamitan nyo na yung isa't isa. pinapatawad. Ito. Pa, uwi ka na sa akin. Kasi nung una sabi mo kaya nga lumipat na ako nun para magsama tayong dalawa, di ba? Kala ko susunod ka rin. Sabi kasi ni Romel, wala na siyang pangarap. Ito na yung simula na babalik sa iyo yung pangarap mo. Ito ang tunay na Father's Day celebration. Happy Pareho Father's kayong Day ama. sa inyong dalawa. Happy Father's Day. Sa ating pagbabalik po ay si Nanay Glenda naman ay may nais ihingi ng payong kapatid dahil gusto niya ang kanyang naipundar na bahay ay maipamana niya doon sa kanyang anak-anakan, ang kanyang pamangkin na si Julius. Ang detalye, ang kwento, malalaman ho natin sa pagbabalik ng... Cayetano, Inato, Cayetano, Inato, Cayetano, Isato, Victoria, Abunda. Yan ang binura ni Romel sa kanyang telepono ang app na dahilan ng bisyo niya sa pagsusugal pagkatapos makaayos ang kanyang ama sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang ng Father's Day, hinandugan sila ng programa ng isang espesyal na dinner para sila ay mas makapag-bonding. Nang dalawin sila ng team ng Cayetano in Action with Boy Abunda, muli nang magkasama sa iisang bahay ang mag-ama. Sinamahan rin sila ng programa sa pagbili ng mga fishball, kikiam at palamig na kanilang ibebenta bilang pagtupad sa ipinangako sa kanila na negosyong pangkabuhayan. Tutulungan rin si Romel ng programa sa pag-e-enroll niya sa Alternative Learning System o ALS sa pasukan para makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Kuya Alan and Ate Pia and Tito Boy, maraming salamat po. Kundi dahil ho sa inyo at sa CIA, hindi ho kami magkakaayos ng papa ko. Hindi rin ho kami magkaka-closure. Tsaka ho sa mga biyaya ho binigay niyo po sa amin, maraming salamat po. God bless po.